Kapag binanggit ang salitang kawit, ano ang unang pumapasok sa iyong isipan? Marami, yan, katulad nitong park, tapos marami siyang nagtulong sa buong tao sa Pilipinas. Ang Kawit ang pinakamatandang munisipalidad ng Cavite. Nadiskubre ito ng mga Kastila noong 1587, 15 taon mula nang dumating si Gobernador General Miguel Lopez Legazpi sa Luzon at gawing kabisera ang lungsod ng Maynila. Masasabi na rin na may kabihasnan at kaunlaran ang lugar na ito noon pa man, bago pa dumating ang mga dayuhan at ang mga Kastilang nagpangalan sa bayang ito na Cavite el Viejo o Matandang Cavite. Ang Komisyon ng Pilipinas noong September 20, 1907 ay pinagtibay ng Act No. 1783 kung saan pinabago nito ang pangalang Cavite el Viejo sa bago nitong pangalan na Kawit. Hango ito sa itsura ng shoreline ng Cavite na may korting kawit o hook sa baybayin ng Manila Bay. Tinaguri ang flag town of the Republic ang lugar na ito. Batid ng lahat at hindi maitatanggi na ang bayang ito ay may malalim na naukit sa ating kasaysayan. Dahil kung wala ang lugar na ito, hindi natin maipapahayag ang kasarinlan ng ating bansa. Birthplace of the First Republic in Asia, dito sa Kawit, Cavite, ipinoklama ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng ating bayan noong June 12, 1898. Paborito ring pasyalan ng mga tao itong park na to. Katulad nila ang ilan ay naglalaro, meron nagkukwentuhan, at ang ilan ay nagpapalipas oras lamang. Kasama sa itinayo sa lugar na ito ay ang monumento ni General Emilio Aguinaldo. Nakaukit sa ilalim ng pedestal na ito ang tulang kanyang ginawa na pinamagatang sa mga kababayan. Ang tulang ito ay ginawa upang himukin ng mga Pilipino na maipag-isa sa himagsikan laban sa mga dayuhan. Ang pinakapangunahing dako sa tahanan na ito ay ang Grand Hall o ang sala ng mansyon. Dito naganap ang mga mahalagang pagpupulong ng mga revolusyonaryong Cavite at iilang balaking estratehiya at pagpapasya na nabuo sa lugar na ito. Sa dulo ng parihabang mansyon ay ang historical balcony kung saan idineklara ang kalayaan ng ating bansa noong June 12, 1898.